Versace Blue Jeans. Kung naabutan mo ang release date nito, malamang may rayuma ka na ngayon. Itong review natin for tonight's video. Okay? Itong Versace Blue Jeans na to, it was gifted to me a couple of years back by one of my relatives. And ito yung mga pabango na ginagamit natin nung panahong nasa high school pa tayo. So, ano nga ba ang masasabi natin in terms of this perfume? Okay. The presentation itself, ang ganda ng kanyang bote. Very unique. Kakaiba yung kanyang bote. I think there are several iterations of this perfume. Tapos yung kanyang lalagyan, it's not your typical box. Para siyang cylindrical shape na may cover sa ibabaw. Unfortunately, natapon ko na yung box o inalagyan niya. Alright, so the bottle itself is parang blue, may bluish tint siya. Tapos sa harapan nakasulat Versace Blue Jeans, and then sa top meron siyang cap na itim, and the atomizer or the sprayer is chrome or silver. Right, and then sa ilalim meron siyang branding, and this is eau de toilette concentration. Okay, so tignan natin sa Fragrantica kung ano yung mga notes niya. Matagal ko nang hindi nasusuot tong perfume na to. I think a few years ago nung last na sinuot ko siya. Pero kita nyo naman, medyo paubos na siya. Alright, so ito isa mga perfume na napakarami ng notes. Okay, so simulan natin. Sa top notes, meron siyang citrus, bergamot, juniper, anise, Brazilian rosewood, basil. Middle notes, meron siyang lavender, rose, carnation, jasmine, geranium, sage, heliotrope, fir, and lily of the valley. I don't know what those are. And then base notes, vanilla, meron siyang tonka bean, sandalwood, iris, musk, cedar, amber, patchouli, and vetiver. So, ang dami. Ito isa sa mga perfume na napakarami ng notes. Isa sa mga perfume na na-review ko recently na pinakamaraming notes so far. Okay. So, naalala ko dito sa perfume na to, nung kabataan ko, ang dami rin gumagamit na itong perfume. Okay. So, spray natin. Dalawa sa ating left wrist. Yan. May lumabas na konti. Ang hina ng kanyang sprayer. Okay. And in terms of opening niya, maaamoy mo na kagad yung pagka-aromatic at saka pagka-spicy niya. I think this is due to those notes na binanggit natin kanina na star anise or yung anise. Saka yung pagka-basil. And citrus, medyo konti, and yung bergamot lumalabas din. And then the other flowers na nasa middle notes, yes, halo-halo din siya. So medyo warm and aromatic nga yung kanyang description. Okay, in terms of the performance dito, sasabi ko sa inyo, isa sa mga perfumes na sobrang tumatagal sa skin. Alright, I think kahit na 8 to 10 hours na nasa skin mo, maamoy mo pa rin siya. Lalo na siguro pag in-apply mo siya sa damit nyo. Lalagpas siya ng following day, kahit nilaban mo na, minsan nandun pa rin siya. Ganon siya kakapit. And in terms of projection, malaki rin tong perfume na to sa projection niya. Yung area niya is around 4 to 5 meters. Kahit na isang maliit na room, kaya niyang punuin. Ganon kagaling tong performance ng perfume na to. Same with the silage. Pag nalalakad ka, maamoy ka ng mga tao pag naman ka. Ang galing. Grabe. And in terms of the price, I think nabibili na to ngayon ng less than 2,000 pesos. And saan nga ba natin pwedeng gamitin to? Everyday use, pwede sa office, pwede sa school, pwede sa nighttime, pwede sa daytime. So, very versatile din tong perfume na to. Pero, it's been a few years na rin siya. And for me, basta ang pabango, kahit na gaano kaluma na siya, basta mabango siya, I will definitely use it. Okay, so, blind buy safe? I don't think so, pero it's up to you kung mahilig ka doon sa mga citruses and halo-halo na combination ng scent. This one's definitely for you. But I strongly suggest to go ahead and test it out first before you make that purchase. Okay, so that's it for tonight's review.
And I'll see you again soon. If you have any questions, by the way, please leave a comment down below, and I'll see you again soon. Thank you, and bye-bye.